sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Abay, meron pang tatlong papasok na bagyo sa ating bansa, mga kuyang mga ateng. Pero meron po isang darating na super typhoon. At ito po ay inaasahang tatama sa Manila, tatama sa Luneta, tatama sa Menjola, hanggang Malacanang. Wow! Ito po mahabigan ng sinasabing magpapabagsak daw sa Marcos administration. At ito ay tinatawag nilang bagyong Oplan Bag on the Go. Wow! Father Jerry Orbos, God bless the Philippines. Oras ganap na alas 8:11. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. Abay, itong super typhoon na ito mukhang wala sa radar ng Pag-asa, ha? Ayan, pero nasa radar po mahuyang mga ating ng Nika at ISAF. Ayan, ha? Ayan ay bigat, Apo Secretary Gibo, ha? Abay, Apo General Ometa Browner at General Dick De Leon, ha? What is happening to our country, General, sir? At ang sabi po na Oplan Bag on the Go, abay, ito po ay para i-destabilize at pabagsakin ang Marcos administration. Wow! At may mga binabanggit po rito mga pangalan, mahabigan, isang senador, isang dating cabinet secretary, isang mayor, ayan, abay, retired at active military officers, ilang abogado at ilang pang kilalang mga personalidad. Abay, ang sabi po ay, ito ay inaasahan. Ayan, meron pa isang kilalang politiko. Ayan, dating gobernador. Ayan, aba, ito daw po ay isasagawa sa November 16, 17, and 18. Ang bagyong Uwan ay papalabas na ng bansa patungo ng Taiwan. Pero may mga public storm signal pa rin na nakataas po sa bansa, mga kuyang mga ateng. At nabanggit natin ang yung Oplan Bag on the Go. Ayan. Bahala naman yan, ano, ha?
Pwede ba ano na lang, Oplan Chooks to go? Bag on the go, ha? Ayan. Ito daw po mahabigan ni ito na ang daluyong super typhoon na tatama sa Marcos administration. Kakayanin kaya? Mangyayari kaya ito, ha? At alam po niyo mahabigan ni nahagulat yung mga binabanggit na mga pangalan, ha? Ayan. At ang isang binabanggit na pangalan dito mga mista, ayan, ay isa sa mga sikat na personalities na binabanggit ay isang member ng Philippine Military Academy Sandigan 1982, class 1982. Yan po mga mista ay binabanggit ang Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Wow! Pero ang mayor ng Baguio City abay naglabas po kaagad ng statement. Malutry mo nga tawagan si Apo BBM. Ayan. Pero meron na siyang inilabas na statement. Ayan. Kaugnay sa intelligence report na may mga destabilization sa November 16, 17 at 18. Ano po ang sabi ng Mayor Benji Magalong? Ang sabi po ng Mayor ng Baguio City, Mang Mista, ayan. Pahayag ni Mayor Benjamin Magalong higil sa balitang destabilization efforts laban sa Marcos administration. Ang sabi po ng Mayor ng Baguio City, mariin kong itinatanggi ang maling paratang na ako ay sangkot sa anumang hakbang para pabagsakin ang pamahalaan. Ang ganitong uri ng balita ay walang katotohanan at nakasisira sa tiwala at pagkakaisa ng ating mga kababayan. Ang sabi pa ng mayor ng Baguio, buong buhay ko ay iniaalay ko sa paglilingkod sa bayan bilang sundalo, pulis at ngayon bilang lingkod bayan. Ang aking katapatan ay sa Republika ng Pilipinas at sa sambayanang Pilipino. Sa aking may pag-usap sa mga estudyante, negosyante at mga organisasyong sibiko, palagi kong hinikayat ang maayos at makabuluhang pakikilahok sa loob ng batas. Ito ay ang pagpapalakas sa ating demokrasya. Ayan. Ang pagpapahina sa bansa ay hindi ang mga nanawagan ng pananagutan, kundi ang nagpapakalat ng kasinungalingan at walang basehang paratang sa ngalan ng pamamahayag. Ang korupsyon, ang panlilinlang, ang tunay na sumisira sa ating lipunan. Mananatili akong tapat sa pagtataguyod ng katotohanan, katarungan, makataong pamumuno at mabuting pamahalaan para sa isang bansang matatag sa integridad, pagkakaisa at katagang may dangal at prinsipyo. Benji Magalong, Lingkod Bayan. Bayan. Abay, yan po mahabigan ng latest ngayon. Ayan. Abay, katatapos ng dalawang bagyo, bagyong Tino at Super Typhoon Uwan. Ito naman ang maugong na balita ngayon mga kuyang mga ating 3 days. Ano nga kaya Abay Oplan na bag on the go. At may mga binabagit na rin mga financier. Ayan, kung anong gagawin. So ano kaya ang mangyayari? Ayan, will history repeats itself? Ayan, madidestabilize ba ang Marcos administration for the second time? Daming bayan. Yan po ang abangan natin. Nakalungkot naman ako yung mga ating katatapos lang ang mga sakuna, kalamidad,
Pagkatapos ganito ang matutunghayan natin. Anyway, sabi nga abangan na lang natin yan. At sana'y wag naman magkagulo. Damdamin Bayan. God bless the Philippines. At latest mula sa Malacanang, ano ang sabi ng Malacanang Miss Let dito sa mga report na destabilization laban sa Marcos administration ngayong darating na linggo, next week, 16, 17, and 18. Abay, meron nga bang plano na lusubin ang Malacanang at pabagsakin ang Marcos administration? Damdamin Bayan. Bago natin balikan yan, maraming bansang nag-alok ng tulong kasunod ng pananalasa ng bagyo ayon sa Malacanang. Latest mula kay Let Narciso. Let please come in. Lakay, kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro na maraming bansa ang nag-alok ng humanitarian assistance at disaster response sa Pilipinas kasunod ng pananalasa ng bagyong Tino at Super Typhoon Uwan. Ayon kay Castro, kabilang sa mga bansang ito ay ang Estados Unidos, Japan, Singapore, India at Timor-Leste. Nakikipag-ugnayan niya ang mga nabanggit na bansa sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines para sa koordinasyon ng kanilang tulong. Sinabi rin ni Castro na posibleng gamitin ang mga EDCA site bilang staging hubs ng mga dayuhang bansa na magpapadala ng tulong. Dagdag ng opisyal, bagamat kaya pang tugunan ng pamahalaan ang epekto ng kalamidad, bukas ang Pilipinas sa mga voluntaryong tulong ng mga kaalyadong bansa. Lakay? Saan dadalo ang Pangulong Marcos ngayong araw ng Martes, Miss Let? Wala pang schedule si Presidente na binibigay sa amin para ngayong araw, Lakay. Pero may bisita siya mamaya sa Malacanang, yung dating Secretary General ng United Nations, si Ban Ki-moon. Ayan. At siguro naman alam na ng Malacanang yung Oplan na bag on the go. Narinig mo na ba yan, Miss Let? Oo, nakita natin yan, nadaanan sa social media. Wala pang pahayag ang Malacanang tungkol dyan, Lakay. Bagamat yung mga naunang sinasabi ng palasyo, Lakay, halimbawa yung may mga lehitimong pagtitipon ay ang panawagan ay maging mapayapa lang. Ayan. So, anong tugon? Siyempre, inaasahan na ng malaking rally sa 16, 17, 18. At sabi nga, ang PNP ay magde-deploy na ng 15,000 na pulis. Ito ba'y, siyempre, bahagi ng security yan. Ayan. Pero, paano ko paghahandaan kaya ito? Slet? Ayan, nawala ka na. Lakay? Ayan. So paano tinitingnan ng Ayan, so paano tinitingnan ng palasyo itong ganitong mga mga report? At lalo ayan, nagsalita na rin ang Mayor Benji Magalong dahil lumalabas ang kanyang pangalan na kasama daw sa mga nagplano, pero nagbigay siya ng statement ngayon ito ay kanyang itinatanggi na kasama siya. Yung mga naunang pahayag din ng Palasyo, Lakay tungkol sa ganyan mga bagay, sa mga destabilisasyon, ang sabi ni Presidente Lakay, tiwala siya sa professionalism ng uniformed personnel. Ayan, okay. Abangan natin yan. At ang matindi kasi rito, Miss Let, abay, yung mga nababanggit na mga palan dito ay dating kaalyado ng ating Pangulong Marcos, Miss Let. Oo, Lakay, medyo marami-rami yung mga pangalan na lumutang dyan. Ayan nga. Abangan natin kung magbibigay ng reaksyon ang Malacanang tungkol dyan. Ayan, meron pang senador. Ayan, retired generals. Ayan, dating gobernador. Ayan, dating secretary. At tignan natin kung ano ang reaksyon ng National Intelligence Coordinating Agency NICA dito.
Okay, maraming salamat Ms. Let at abangan natin ang iba pa schedule ng Pangulong Marcos. Okay, good morning lakay. Ito si Rep. Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. At magandang umaga rin sa mga opisyal na bumiyahas sa kasagsagan ng bagyo. Sa bagay, okay din yung interview ni na Tunying tsaka si Jerry kanina, yung si Governor ng Pangasinan, sino pangalan nun, Don Pobre, si Governor Guico ba yun? Ayan, oo. Sa bagay, mahirap din yun, naka-schedule na yung biyahe mo. Pagkatapos biglang magkakaroon ng bagyong ganyan, tatama sa probinsya mo, Hindi mo malaman kung anong gagawin mo. Teka, nakabook na ito. Ayan, kompleto na. Ayan, may flight na, may ticket na, may booking na ng hotel. Pagkatapos iiwanan mo yung bayan mo. Ayan. Pero maganda yung ginawa ni Governor Ramon Guico III. Pinatuloy niya si Mrs. Pero siya ay nagpaiwan. Ganyan dapat. Hindi katulad ng mga taga Cebu, abay, ang dami nila, Abay, grupo-grupo, London, Paris, ayan. At pati sa taga Isabela, Governor Albano, dami-dami nyo naman. Damdamin Bayan. Samantala sa ating DZRH Pasko Panalo promo, ang ating word of the day ay Oplan Bag on the Go. Wow. Alam po niyo mahabig pagka mga ganyang Oplan, military parlance yan na pagka sinabi mga Oplan ganyan, mahabigan May mga kinalaman sa national security yan Oplan Bag on the Go. Ayan. Yan po ang ating word of the day. Sana na lang para maganda-gandang pakinggan Oplan Chooks to go. O di ba masarap pa? Mr. Ronald Mascareñas, Ayan. At ang ating Pasko Panalo promo, alayo-layo naman, Abay, nasa bayan ng Talisay, Batangas. Alayo mo ngayon. Damdamin Bayan. Pero sandali lamang at meron tayong mahalagang report para makapaghanda ang ating mga kababayan sa Central Luzon. Ang Magat Dam nagpakawala na ng tubig. Level ng tubig sa Cagayan River patuloy na tumataas. Naku, yung pang Cagayan River na yan, Gracia, Abay, hindi na na-dredge yan. Aris number 25, Grace Vera Sansano, please come in. Gracia. Yes, Lakay Deo, good morning. Exact location ko ngayon, dito mismo sa may Buntun Bridge, kung saan nasa critical level na ito ngayon. Ilang minuto lang, pwedeng umabot na ito ng 12 meters. Once na nasa 12 meters ito, ang ayon sa DPWH, temporary total closure, itong bahagi ng Buntun Bridge. Actually, ngayon, Lakay Deo, maraming mga bayan Grace, dito sa bahagi ng Cagayan. Gracia, yes, humarap ka sa akin. Huwag mo kong talikuran. Ayan. Hindi mo pinapakita ang beauty mo Ayan. Okay, okay, proceed. Lakay Deo, napakarami pa ring flooded area dito sa Cagayan. Sa katunayan, nasa 48,000 individuals ang nasa iba't ibang mga evacuation center. Yung bahagi Lakay ng Tuwao at yung katabing Enrile, yung magkakatabing bayan na yan halos ay may mga flooded area. And even ito pong Tuguegarao City. Sa ngayon, katabi ko ang District Engineer 3, District 3 Engineer Cagayan, si Engineer Esmeralda de Guzman, para siya ang nagbabantay dito at magbibigay ng mga paalala sa ating mga motorista. Good morning, ma'am. Kumusta po ngayon ang sitwasyon ng ating Buntun Bridge? Yung level po natin ng water ngayon is nasa critical po. So, minomonitor po natin ngayon kung umabot siya ng 12 meters. Pero napag-usapan po namin with the PNP na yung command center nila, kasi meron po CCTV sa kanila na mas accurate, yun na lang po ang magiging basis namin. So, once na nag-go na yung sa command center 12, immediately, close na po ang Buntun Bridge. Ma'am, ibig sabihin, nasa 0.1 na lang yung pong natitira para dun sa 12 meters kung saan idedeklara natin na temporary total closure ng Buntun Bridge. Yes, ma'am.
Ma'am, alam ko po na may nakahanda ring tanong ang ating anchor, si Lakay Deo Makalma. Lakay Deo, may tanong ka? Ay manang, naimbaga bigat apo. Oh, gaman, sir. Pagnabigat mo. Ayan, aapo ba yung Cagayan River pagka nagpakawala ng maraming tubig sa Magat Dam? Tapos na ang ulan, wala na yung bagyo. Hindi, ang nangyari lang po kasi nag-open po yung Magat Dam, yung 7 gate po nila. Yun lang po naman ang nag-trigger po, nagtaas ng tubig dito sa amin. Ayan, so at least wala na pong masyadong panganib. At saka siguro calculated naman yung pagpapawala ng tubig sa dam. So siguro hindi naman aapaw ang Marikina River. Ay, Marikina River tuloy. Cagayan River. Cagayan River Oo. Yes po. So far na nakikita namin po medyo kalmado naman po siya. Sana nga po hindi aabot yung ina-expect namin na 12 para continue pa rin po ang magiging business po dito sa Tuguegarao. Ayan. Anong tulay po yung nasa background ninyo ate? Ayan, safe ba? Bunton Bridge po yan. Bunton Bridge. Ayan. Connecting Solana and Tuguegarao po. Nako, matibay ba yan? Along Santiago, Tuguegarao Road po. Matibay ba yung tulay na yan, ate? Ayan, baka mamaya matulad sa ibang tulay natin sa Isabela, bumabagsak ka. Ayan nga po, hopefully, hindi naman po kasi ito na lang ang natitirang tulay na existing. Ayan. Nasa 56 years na po siya po yan. Ala, 56 years na pala ate. Aba. 56 years. 56 yes po, years. 56 years old. Aba. Ang age po ng tulay natin noon is 50 years po. Ala, malapit na maging senior citizen pala. Dapat ma-retrofit na yan. Oo. Okay nga, Rod. Sorry sir, may retrofitting din po. Kaya lang hindi naman po lahat na retrofit po. Ayan. So, maganda na ang panahon dyan, ate, Grace, dyan sa Cagayan. Laki Deo, may araw na. Medyo ito ang magandang indicator din. Sana magtuloy-tuloy. At batay dun sa aking information, yung bahagi ng Quirino, Nueva Vizcaya, wala naman ng ulan. So itong tubig na nakikita nyo dito sa Cagayan River, ito ay galing sa Magat. Dahil nakabukas ang 7 gate ng Magat Dam, kaya eto, bumababa na. Ang maganda rin dito, Lakay Deo, yung Chico River at ano na isa pong river dito? Pinakanawan, ay nag-subside na ang tubig. So, malaking tulong yon para hindi makadagdag dito sa Cagayan River para mas tumaas. Once kasi, Lakay Deo, nagsabay yung 3 malalaking ilog na yan ang may talagang delikado para sa entire Cagayan. Based doon sa mga karanasan dito sa Cagayan, Lakay Deo. Okay. So sa ngayon, ngayon, Lakay Deo, passable naman ang mga major roads dito for the entire Region 2. Actually, ang si Regional Director Matias Manelad ay monitor, umiikot at para nga makita niya ang sitwasyon dito sa buong lambak ng Cagayan. Maraming salamat po, DE, sa inyong pagpapaunlak na makapanayam namin. So mula rito, Lakay Deo. Teka, DE ba si ate? Siya ang DE ngayon? District Engineer? Yeah, siya po. Siya ang District Engineer ng District 3. Ang pangalan niyo po uli, Engineer? Esmeralda de Guzman po yan. Esmeralda de Guzman. Ayan. Alam naman pong... siguro, alam naman pong ghost flood control project dyan. Ano po? Wala na. Wala. Okay. Wala po kami. Ayan. Okay nga, Rod. Welcome po kayong bisita sa amin. Ayan. Okay, DE. Maraming salamat. Salamat po yan. Okay, ating... Okay, gracias. Muchas gracias. Okay, Lakay Deo. Lakay Deo, so mula dito sa may Bunton Bridge, dito sa Tuguegarao City. Ito, si RH25, Grace Vera-Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Muchas gracias, Grace Vera-Sansano at District Engineer Esmeralda. Esmeralda tuloy. Tama nga ba? Ayan. Babalikan natin lang pang mga issues. Standby, Raymond Adpas. Ano ang latest sa Senado? Standby manang Milky Rigonan. Abay, good morning, Ombudsman Boying. Ayan. Hindi pa raw kinukumpirma po yung arrest warrant ng International Criminal Court laban kay
Senator Bato de la Rosa. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo o Mista. Oras sa Mista Bobby Yap ng Sandigan 82. Oras ganap ng alas 8:35. Damdamin Bayan. Ang oras na yan. Oy mga kuyang mga ateng ha, ayan na paalala po sa bagong modus ng mga scammer. Sila ay nagpapanggap na empleyado ng bangko, gobyerno at ibang kumpanya. At magpapadala po ng message na galing sa lehitimong text sender ID. At sasabihin ay malalak daw ang account mo kapag hindi ka nag-click sa link. O kaya ay nanalo ka daw sa raffle at i-click mo ang link para sa premyo. Naku, tatandaan po mga ateng, sa isang click, pwede nang makuha ang pinaghirapan nyong savings. Kaya narito po ang 3 tips para iwas scam mga kuyang mga ateng. Ha? Number 1, basta may link, fake yan. Don't click links. Number 2, huwag i-share ang OTP, username o password kahit sa pamilya o kanegosyo. Huwag ibigay ang cellphone, lalo kung ito ay may online na banking app. At number 3, laging maging alisto sa mga transaction alerts na pinapadala ng bangko nyo. Kung may hindi kilalang transaction, abay i-report ka agad dyan. Maging wais at protektahan ang perang pinaghirapan ninyo. Ito po ay isang mahalagang paalala mula sa BDO Unibank. Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay! At Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Namiss kita kahapon, Lakay. Miss you too, Sister L. Ano nangyari sa'yo? May lagnat laki. May labnat laki. Ayan, oo. Ayan. Kulang sa ano? Kulang sa Emperador Coffee Brandy. Ayan, oo. Pero Lakay, 44 days na lang. Wow. Pasko na. Yes! Ang bilis talaga ng panahon. Ano, ang bilis, parang nung nakaraan Lakay, nagka-countdown tayo, 100 something days, di ba? Ngayon, 44 days na lang po ay Merry Christmas na. Ayan, kaya pala, para kang para kang high school ngayon. Para kang yung wala Lakay, si Don kasi. Yung tirintas ng buhok mo ay para kang tinirintas ng nanay mo. Ayan. Si Don Lakay, ang nagtirintas nito. Ganun ba yan? Magtatayo na kami dito ng salon. Taba talaga. Ha? Don Salon. Ayan. Don Pobres Salon. Ayan. Ayan. Good morning, Sister L. Good morning, Lakay. Nako, happy Tuesday. Pero of course, patuloy yung ating pagdadasal para sa ating mga kababayan, Lakay, na naapektuhan ng bagyo. Buti na lang walang masyadong casualties, hindi katulad ng bagyong Tino. Lakay. 6 as of now, sabi ng NDRRMC. Ayan. Pero itong buti na lang mabilis, ha? Ayan, mabilis ang takbo, ha? Ayan. Pero Lakay, matagal siyang yung hangin tsaka ulan, naramdaman matagal eh. Ayan. Pero pasalamat tayo hindi kasing dami ng winasak ng bagyong Tino, itong bagyong Uwan. Ayan, pero matindi itong bagyong Oplan, bag on the go. Ayan, maharang kaya ito. Ayan. Ayan, so anyway, tignan natin kung ano ang mangyayari dahil mga sikat na personalities yung mga sinasabing involved dyan. Raymond Brad, ha? Sinasabing may binamagit na isang senador. Ayan, sikat na sikat dyan sa Senado ito. Ayan, involved nga kaya dyan? May reaction ba sa dyan? Ayan, anyway.
Alamin natin. Lakay. Pero sino ba unahin natin doon na pobre? Sila kay Raymond muna, si Raymond Lakay. ba o si Ninong ng Bayan? Ayan. Wala pa, Lakay. O di, alamin mo natin kay Brad kung ano ang latest sa Senado. Ayan, totoo bang involved ang isang senador dyan? At si Senator Bato de la Rosa magtatago ba siya o haharapin kung sakaling may arrest warrant mula sa ICC. Pero eto, Lakay, ang National Land Use Bill na ipacertify as urgent ng mga senador kay Pangulong Bongbong Marcos. Detalye balita mo, RH28, Raymond at Paas. Lakay, Raymond. Elaine, Mayor, habang mainit na pinag-uusapan ang epekto ng mga kalamidad sa bansa ay gustong ipamadali ng mga senador ang approval ng National Land Use Bill. Magagawa lang ito kapag i-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos. Layunin ng panukalang batas na itama at maging maingat sa paggamit ng mga lupain at maprotektahan ang kalikasan para sa kaligtasan ng publiko. Ayon kay Senador Loren Legarda na kilalang isang environmental advocate, panahon na upang magkaroon ng National Land Use Policy. Tuwing magbubukas ang bagong kongreso ay nihahain ito simula pa noong 14th Congress. Para kay Legarda, dapat ay science-based ang mga polisiya sa proteksyon ng mga kagubatan, bundok at mga lupang pangsakahan. Paulit-ulit ang senador sa mga paalala para sa proteksyon ng kalikasan. Kasama na dito yung mga sinasabing proteksyon ng kagubatan, mga mangroves, watershed at wetlands at ganoon din pagbabawal sa illegal logging at pagkakalbo sa kabundukan para lang gawing mga high-end na mga residential area gaya ng reklamo doon sa Cebu. Kabilang din sa mga nagkain ng kalintunan na panukala sina Senador Francis Pangilinan, Senador Erwin Tulfo at Senador Ping Lacson. Para kila Pangilinan at Tulfo, kailangan maprotektahan na walang habas na land conversion ng mga lupang pangsakahan upang hindi malagay sa panganib ang supply ng pagkain sa bansa at hindi tayo laging umaasa sa importasyon ng bigas. Brad. Wala pa ngayong Mayor, wala pang balita kung kay si Senador Bato ay nandito Raymond, sa bago kay Senator Bato, ayan, speaking of yung kagubatan natin, reforestation, abay siguro dapat maimbestigan din yung mga bundok na ba't ba napapatituluhan yan at ginagawang mga high-end na bahay katulad ng Alphaland doon sa inyo sa Baguio, sa Mountain Province, Raymond, Itogon, Benguet, Oo. Grabe, Ayan. Tsaka yung sa Cebu, yung nag-trending. Sa Cebu. Yung Monterasas, yung... At doon din sa Mount Apo, Mayor, kinukwento din ni Senator Bato, nagulat daw siya na minsan na umakyat sila doon. Nagulat siya, may resort na doon sa bundok. Kita mo. Protected area yun. Oo. Ay, kuminsan, alam mo, Mayor, yung mga taga-DNR kasi, hindi maintindihan kasi nagagulat kahit nga doon sa mga lugar namin dyan sa norte, alam mong bundok, bigla-bigla may nagsasabing siya na ang may-ari. Oo. Bigla na patituluhan, tapos pinatag na, kinalbo na, tapos nilagyan na ng subdivision. Pinatayuan na ng kung ano-ano. Ayun, yung meron din kasing mga, di ba, yung merong mga, ang ginagawa, ang pagsisimulan niyan, yung para maalala mo, Mayor, yung nangyari doon sa lugar na parang ibinigay temporarily sa pangangalaga. Yung grupo nila Senior Aguila sa Surigao na parang merong 25-year contract. Parang ang tawag niyan forest guardians, mga tipong ganyan. Forest management agreement, yung parang gano'n na parang 25 years aalagaan. Pero doon nagsisimula, ayun, inaangkin na ng tuluyan at kung ano-ano nang itinatag sa halip na alagaan, kung ano-ano yung mga tumutubo doon na kalimitan, kung hindi nga residential area, ay ginagamit into commercial or iba pang mga pagkakagamitan. Kaya nadadali yung ating mga kagubatan. At saka magtataka dyan na, Raymond, yung mga malalaking negosyante na mga nasa real estate, yung mga dapat hindi dinedevelop na yung mga forest lands ba? Abay, bigla kang magugulat, forest land to. Bakit napunta kay ganito ito? O bakit exclusive subdivision na ito? Ganun ba? Yan ang mga...
banggitin ko din, Mayor, yung aming natuklasan nung kami ay dinala ni Senator Nancy Binay dyan sa Masungi Geo Reserve. Di ba, lapit lang natin dito sa Rizal. Sa May Rizal. Merong, sabi ko, bakit parang may napakagandang resort doon sa baba? Sabi ng mga nagbabantay dyan, ang may-ari niyan, dating Penro Yan, yung Provincial Environment and Natural Resources daw ang may-ari. Kaya nakapagpatayo siya ng resort dyan sa sakop ng Masungi Reservation na dapat ay walang istruktura dyan. Ayan. Ay siguro yan ang dapat kaya lang yung taga-DNR, sinong secretary dyan? Yung galing sa Department of Energy na walang alam. Ayan. Baka naman paborito mo yun. Yan ang cabinet secretary na parang inutil. Ayan. Actually, hindi din siya maramdaman ngayon. Galing na sa Department of Energy, hindi natin naramdaman, Mr. President, inilagay mo pa sa na-recycle DENR. ka sila kayo. Mga ganyan, tinatapon na sa kangkungan yan Ayan, malaki ba utang nyo sa kanya? Ayan, Diyos ko. Ay wala ka nang mahanap na gaya ni Secretary Gina Lopez, Mayor, pagdating sa DNR. Environmental Protection. Kaya nga, kasi kapag maglagay ka ng katulad ni Secretary Lopez, hindi rin makukonfirm sa commission on appointment. Yun lang. Anyway, nasa presidente naman yan Ayan. Anyway, so siguro dapat pabantayan natin to kay Senator Loren Legarda. Si Senator Loren Legarda nga pala sa yung may Oplan Luntian nung araw Ayan, siya ang di ba sa mga expressways, siya ang nagpauso ng mga tanim diyan sa mga expressways. Sa gilid-gilid. Yung mga nandiyan sa SLEX, Mayor, na nara na pinagpuputol at saka mga mahogany na pinagpuputol na lately. Kanya yun time niya yun Di ba? Kaya hinahanap niya sabi niya, saan yun? Sayang yun. Gamitin natin, sabi ni Senator Loren. Ginastosan ng mga milyones yan Ayan. At saka yung dapat yung ginagawa ni Mayor Hagedorn sa Palawan nung araw, Raymond, every month ng June or July, may tree planting. Ginaya nung araw yun, nationwide. Ewan kung bakit hindi na natuloy yan. Tsaka pag may pinuputol, may papalitan. Ayan, anyway, kailangan din, Mayor, kuminsan maganda din yung tree planting, pero ang problema na nakita na natin yung sustainability. Kuminsan kasi pag tinanim nila hindi na inalagaan, kaya kuminsan na hindi rin tumutubo at tumutuloy. Dapat ibigay natin sa mga LGUs yan. Anyway, so ano ang latest kay Senator Bato? Magtatago ba siya o haharapin kung may arrest warrant na lalabas sa kanya? Wala pang official na pahayag, Mayor, dahil pati nga yung interview kanina ni Kuya Angel kay Attorney Torion yan, pinagtatalunan pa kung ano talaga yung legal na batayan, pero wala pa siyang pronouncement at wala ding confirmation sa kanyang mga staff kung kasi di ba nung lately nasa Cebu sila nag-iikot doon, kung siya ay bumalik sa Metro Manila or umuwi doon sa Davao. After na mabalitaan niya yung announcement o pronouncement ni Ombudsman Boying Remulla na supposedly meron na siyang warrant. Ayan. Pero kung may darating na warrant, haharapin ba niya o magtatago siya? Papahuli ba siya ng buhay? Hindi malinaw, Mayor, kasi ang nakikita ko lang doon sa kanya mga yung Facebook account niya, nagsishare lang siya doon sa mga storya tungkol sa ICC pronouncement na i-monitor lang daw, wala pa silang ina-announce na factual na meron ng arrest warrant laban sa kanya. Yun lang yung nakita kong huli na kanyang sinare doon sa kanyang Facebook page. Actually, parang ngayon lang yata yung umaga yun or late last night. Yung senador na ini-involve naman dito sa Oplan Bag on the Go. Malalaman din natin kung ganun ba? Wala din wala pang reaksyon Kahapon may mga nagpadala na ng link doon sa kanyang grupo, wala pa namang ina-announce o sagot kung ano kung totoo o hindi yung mga ganong klase ng
mga pahayag. Yung mga border sa Senado, mukhang nakalimutan na sila. Natataburan ng mga malalaking issue ngayon. Magpapasko na la kay Raymond. Baka dito daw sila magpasko. Naku. Pasko tsaka New Year. Ang lungkot naman. Pasko, New Year. Kung walang commitment order na manggagaling sa korte, ay baka mag-i-stay sila dito. Sabi ni SP Soto nung nakaraan. Kaya, importante, Mayor, na magkaroon muli ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee doon sa mga under flood control issues, yung 4, para malaman kung ano ang magiging desisyon, kung palalayain ba sila or hindi. Dahil kung hindi, ay wala man, talagang manatili sila dito, at pati yung iba pa, yung 5 naman doon sa smuggling ng agricultural products. Oo nga. Si Sergeant Gutesa, nakita rin ni Senator Ping. Wala pang balita, Mayor. Ito nga, kausap ko ditong naghanap kami ng confirmation dito kung tuloy nga yung matutuloy yung hearing ng Blue Ribbon sa Friday, at kung nahanap na si Sergeant Gutesa, wala pa ding confirmation, Mayor. Baka naman nagpapa-chill-chill lang sa Chicago ni Sec Mike Defensor. Ayan lang, wala din binabanggit si Secretary Mike kung nasaan ba talaga itong si Gutesa. Ayan, sabi yan, nasa Marinis daw Ayan, pero tinatanggi naman ng Marinis. Okay, so abangan natin ang mga yan, Raymond. Ayan, thank you, Brad. Maraming salamat. Good morning. Mamaya, Mayor, at kung baka nandito si Senate President Soto, dahil meron silang activity ng 11 o'clock, yung launching ng panibagong website ng Senate of the Philippines. Ito si RH28, Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Brad. Raymond Advaz mula sa Senado, at di na tayo share, Sister L, sa ating Pasko Panalo promo, at ang word of the day ay Oplan Chooks to go. Ayan. Hindi lakay. Ano? Ang ating word. Hindi yan. Gutom ka na yata Gutom ka na ba? Medyo, ayan. Ang ating word of the day lakay, ay binabanggit mo kanina. Ano? Oplan bag on the go. Yung destabilization daw sa 16, 17, 18. Yung super typhoon na tatama sa Luneta. Ayan. Mendiola hanggang Malacanang. Nakakaloka naman yan. Pero yan lakay ang ating words of the day. Oplan bag on the go. Ayan, sa ating Pasko Panalo promo. Hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH Radio o nanonood sa DZRH TV at DZRH Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH mini component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! May ninong-ninang Merry Christmas! Pwede! Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Pwede talaga. Taray. Paskong-Pasko na tayo la kaya. Parang medyo nakakaalis ng bad vibes yung talaga. pa-music mo la kayo. Yan ang pangontra sa mga mahala sa buhay. Kailangan ni think positive. Ika nga, Sister L. Oo, tama ka dyan, Lakay. Kaya speaking of think positive, magiging positive Lakay ang ating winner ngayong araw. Dahil ang ating ninong ng bayan ay nandyan sa may Barangay Kiling, sa bayan ng Talisay, Batangas. Ninong Sheren, sino ga ang nanalo? Ninong? Ay nako, magandang umaga Lakay at Sister L, at nakikita nyo ngayon ang pinakamahal na halaman sa ganda naman yan. Anong lupa Lakay? Anong tawag sa mga halaman na ganyan? Sa JR Garden dito sa Talisay, sa Batangas. At ito ay ang tawag ito Saikad Lakay, Saikad. Parang palmera, pero mas mahal pa siya sa palmera dahil ang isang puno nito Lakay nagkakahalaga ng 50,000. Ha?
Grabe naman. Dalawa to, isang daan kagad to. Baka kaya mong buhatin yan, Ninong. Sweldo ko ng 10 buwan. Imposible mabubuhat ko to, laki dahil ang laki. Ang laki ng trunk niya. Pero ang mga ornamental pala to na talagang binibili daw ng mga mayayaman dito sa Batangas. Dito yung matatagpuan sa JR Garden. Kung saan nakita natin na huli natin yung tagapag-alaga ng SICAD. Itong si Tatay, pangalan niyo po? Jerry Dapulano po. Si Tatay Jerry, mahilig tong makinig sa DZRH at manood sa TV. Katunayan ngayon ang kanyang cellphone. Tignan mo, yung cellphone niya, ayun, oh. Oo, naka-DZRH. Bakit sa cellphone na nanonood, nakikinig si Kuya? Bigyan ng radyo yan. Bigyan ng mini component yan. Makuha niya yung ating mini component. Pero dahil nahuli natin siya at nakikinig sa DZRH, ito, meron kang 1,000 pesos. Thank you po, DZRH. Merry Christmas, Kuya. Salamat sa iyo. Ayan. Salamat. Pamasko naman yan, Kuya Jerry. Ayan, kaya palitan mo ng halaman yan na tig 50,000. Isang puno lang ho. Isang puno. Isang puno. Siya ba nag-aalaga ng mga puno? Ayan. Ba't mo mahal ang SICAD? Ay very rare po siya dito. Wala pong ganyan dito sa Talisay. Ayan. Sino pong bibili niyan, Kuya Jerry? Meron po yung mga nagla-landscaping po. Landscape. Pang landscape kasi yan lakay Mga pang resort lakay, yung mga alam mo, uso dito sa paligid ng Taal Volcano lakay, yung mga resort ganyan. Imported pa yata. Kailangan ng mga gandang pang landscape. Imported pa yata sa Saudi Arabia yan, di ba? Mga ganyan, mga parang palm tree, di ba? Ano siya lakay? Hindi po. Hindi naman po imported yan. Kaya lang po, wala po nakakapagpalaki ng ganyan dito sa Talisay kung hindi kami lang. Yung garden lang po namin. Siguro may kakaiba kayong abono dyan. Siguro inihian nyo yung puno, ano? Inihian. Dapat malaki ihi. Hindi ba mamamatay yun pag inihian? Malamang. Para hindi lang gamin, para hindi anayin. Pag hindi nahilo yung halaman, iwan ko na lang. At saka manuno. Oo, nuno. Diyos ko, pagtapos mo dyan, namamaga ka na. Pag yan namaga, ewan ko na lang din. Pag namaga yan, ewan ko, mapapakinabangan pa ba yan? Pero ito papakinabangan nyo kapag nakuha nyo ating mini component. Alam nyo ba ang ating word of the day? Yes, sir. Ano po? Upland bag on the go. Ayun. Alam ni Kuya Jerry. Kuha mo. Eto, meron kang DZRH mini component. Yan, para sa yan, para meron ka ng baong-baong radyo, hindi lang cellphone, hindi lang sa TV, pati radyo, makikinig ka na sa mini component ng DZRH. At syempre, meron pa kasama ang DZRH grocery at ang DZRH t-shirt yan para sa na Kuya, pangalan niyo ulit, Atay? Jerry po. Si Kuya Jerry. Agabi kasi pinamimigay. Nakakalimutan yung pangalan ko yung Jerry Baha Akusar. Ayan. Meron ka pang regalo mula sa MX3. Ang gipa ka ng MX3 hatid ng MX3 Natural Supplement. Ang MX3 ay available nationwide sa inyong mga suking drugstore at available din sa Shopee, Lazada at TikTok. MX3, dito ako believe. Yan, meron pa kasama yan na t-shirt mula sa MX3. Ano masasama, Tatay Jerry? Maraming salamat po sa DZRH, kay Lakay Deo, kay Sister L, kay Sir Sherwin Alparo. Maraming salamat po. Alaga tayong pabarik diyan. Ano gang barik? Pagpapabarik. May barik ka ba, Kuya? Wala kayong barik mo raw eh. Hindi po pwede. Oras po ng trabaho. Mabait si Kuya. Pagkatapos ng trabaho, barik tayo ng konti. Pero ngayon, ang aalagaan niya muna yung mga halaman, yung SICAD. Okay. Yes, sir. Okay, Kuya. Maraming salamat. Good Merry morning. Christmas. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi dumutong sa DZRH. Baka kayo na susunod natin winner sa DZRH Pasko Panalo Promo. Alis number 6, Sherwin Alparo, live mula sa Talisay dito sa Batangas. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin at Kuya Jerry sa may Talisay, Batangas. Standby sa ating mga report. Sandali lamang manang Milky Rigonan. Standby Val Gonzales. Standby Boy Gonzales. Ito muna exciting ng balita para po sa inyo mga kuyang mga ating
Ngayong 50th anniversary ng Mega, may Mega Millionaire promo may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o kaya 1 milyong piso. Simple lang sumali. Bumili na especially marka Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee Products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at isend sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala mga ka-DCRH, itago ang sachet o takip ng lata na may promo code. Dahil kaya ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Ayan, katulad nito mga nanalo ng tig 1 milyon na. Ha? Ito yung Senior Aini Saharani Usni ng Zamboanga City, 1 milyon. Itong si Angeline Christine Rice ng Pinamalayan Oriental Mindoro, 1 milyon. At itong si Christopher Gatchalian ng Rosario La Union ng Timot itis may 1 milyon. Dadaming kamag-anak ng mga ito. Ha? At ito naman, nanalo ng tig 1 Toyota Race, Daisy Sobrebega ng Iloilo. At itong si itong si Neil Villanueva ng Zamboanga del Sur. At si Jacel Elio ng Cainta Rizal. Wow! Sila po ang nanalo naman ng tig 1 kotseng Toyota Race. Ay mga kuya mga ateng, sana na sa Mega Millionaire promo. Malay nyo. Sabi nga ni Ninong Marvin Chulim, baka na ang susunod na maging milyonaryo kay winner ng brand new car na Toyota Race. Standby sa ating mga reports. Teka muna at batiin mo natin ng happy birthday si Manang Aimee. Aba, birthday pala niya bukas. Ayan, Senator Aimee Marcos. Ayan, sa kanyang birthday party kaya bukas si imbitado ang ading. Sino Lakay? Abangan natin Lakay. Malay mo naman. Ayan, at dadalo kaya. Ayan, happy birthday po Senadora Aimee Marcos. At happy birthday din kay Hermana. Si Hermana Tessie Martinez ng Tumawini Isabela. Mula kay Kuya Freddy. At happy birthday din kay Maria Aurora Lourdes Andrada Molina. Ang ganda naman ng pangalan, kahaba pa. Ayan, from Paul Sebastian at Papsi Ador, Ma'am si Lourdes mula sa Perth. Aba, Western Australia. Nasa Australia sila, Sister L. Oh, wow. Ayan, doon ang celebration. At happy birthday din kay Nelson Cunana ng Bago Bantay, Quezon City. At kay Honored Lady Earl Joy Daso Rafael, ang past Royal Matron ng Raha Buayan Court No. 27 at past District Deputy Grand Royal Matron ng Order of Amaranth sa Southwestern Mindanao. Congratulations, Honored Lady Earl Joy Daso Rafael. At happy birthday din kay Mista. Ayan, ay kay Mista John Abalons, Mista Elmer Garjola, Mista Bert Chap at Mista Rolly Malinaw mula sa PMA Sandigan 82. Kay Kuyang Mel Mabiliran ng PNP. Binabati ng mga brethren sa TM Kala Masonic Lodge, Pastor Rod Silvestre, Pastor Mike Neri at Kuyang Major Elizalde Reponso. Happy birthday! Eto nga pala, nakikinig pala sa atin to Sister L habang nagmamaneho isang taxi driver. Sino yan Lakay? Si Kuya Salvador Lucero, ayan, ng Taxi 24/7. Kuya Salvador. Ayan, si Kuya Badong. Kumusta ang biyahe, Kuya Badong? Ayan. Ingat po kayo. Naging pasero pala si Anching Cruz kanina, ha? Ala ka daw ng tip, doble ang bayad. Ayan. Sabi, nandun narinig, meron ba? Wala yata. Ayan. Happy birthday din kay Nelson Cunana ng Bago Bantay, Quezon City at kay General Martin Pinto at Mr. Rex Anonas ng San Miguel.
from General James Brillantes at General Charles Calima. Babalikan natin ang tampang mga reports. Standby Edniel Parosa. Naku, Edniel, ha? Anong reaction ng AFP? Ayan, General Browner, Secretary Gibo, ang mga taga-ISAC sa Oplan Chooks to Go. Ayan. Hindi nga. Ano? Alam mo, swerte-swerte na sa'yo yung Chooks to Go. Bakit? May libreng advertisement sa'yo. Oplan Bag on the Go. Bag on the Go ba yan? Namimiss ko na kasi yung Chooks to Go, Sister L. Ayan. Hindi ba nagbibigay? Wala ba? Baka sa Pasko. Standby Edniel Paro, standby man ang Milky Rigonan. Naku, may landslide. Allah. Standby sa ating mga reports. Oras, Sister L. It's 9:13. This time check is brought to you by ACF. Oras, Sister L. It's 9:18. Oy, bago yung report ni Edniel, yung ating reporter na stranded dun sa Aurora, ha? Pero batiin ko lang natin, oy mga nobilities, ayan, may panawagan si Illustrious Potentate Dong Mendoza. Ang ating 83rd ceremonials ay sa November 27 to 28. Ang host ay ang Lumabang Shrine Club sa Nueva Vizcaya. At Lakay, batiin din muna natin, nakatutok pala sa atin ngayon ito, ano, ang mga taga Lakay Coast Guard, nasa BRP Batangas sila ngayon. Nasa barko? BRP? Yes, ang Coast Guard Fleet Manila Lakay, nasa BRP Batangas. Ayan. Nasa barko sila, nakikinig sila sa atin. Aba. Yes. At ang nagpapabate, alam mo kung sino? Sino? Ang anak ni Sir Aman Tosino na si Ken Tosino. Aba, ayan. Parang kilala ko to si Sir Aman. Ano gang ginagawa mo diyan? Nasa West Philippines ba sila? Hindi na Lakay. BRP Batangas daw Lakay. Pero hindi ko alam kung nasaan. Sabi niya, nasa BRP Batangas po kami ngayon sa Coast Guard Fleet Manila Lakay. Okay. Mabuhay ang ating mga taga Philippine Coast Guard. Ingat po kayo dyan. Maalum ba ang karagatan? Standby manang Milky Rigunan. Si Edniel Parosa muna. Allah. Napipinto daw yung pag-arresto kay Senator Bato. Ayan. Allah. Sino nagsabi niyan Lakay? Saan galing? Mamaya alamin natin kay manang Milky Rigunan. Ayan. Si Edniel muna. Nakupuntahan nga muna natin to, kaya't kawawa naman yung ating reporter. Siya ay na-isolate. Diyan sa may dinalungan na Aurora Lakay. Di ba ang ganda-ganda ng signal na Starlink yung signal nila kay Elon Musk. Nilipad yata ng hangin Lakay. Tinangay ni Uwan ng bagyo. Oo, alamin natin Lakay yung naging pinagdaanan ni Edniel kasama ilang araw na yata sila kumakain eh. Ayan, di na ba sila kumakain? Kumakain naman. Kumakain naman. Pero alaman natin yung mga pinagdaanin nitong ating reporter at ni Mike Lumaban na nandyan sa may dinalungan Aurora kung saan po naglandfall ang bagyong Uwan at nangangamba daw yung LGU dyan sa food shortage dahil sila ay nananatiling isolated. Alamin natin ang update mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel? Nawala pa si Edniel. Ayan. Wala ba si Edniel? Mukhang naputol yung linya Lakay. Nasa Zoom siya kanina eh. Anong nangyari sa Starlink? Ayan. Sige, magre-reconnect lang. Nawala sa Allah. Pero ang sitwasyon po ngayon dyan sa may dinalungan ay isolated po ang lugar nila. At ang aming reporter ay naghahanap din sila ng way para makalabas doon sa lugar Lakay. Kasi itong ilang days na si Edniel dun sa Aurora. Simula Lakay ng sinalubong yung bagyo. Bago ba dumating yung bagyo, dumating ang bagyo, a day before yung bagyo ay maglandfall, nandun na yung ating kasama na si Edniel. Ang malungkot po kasi nagkaroon ng landslide yata dun sa kanilang lugar, yung kalsada hindi madaanan. Hindi madaanan Lakay. At dahil nga hindi sila mapuntahan, so ang pinangangambahan daw ng LGU Lakay ay kakulangan sa pagkain, possible na kakulangan sa pagkain. Itong dinalungan town sa Aurora. Di ba ito yung mga maraming tinamaan ng daluyong? Yes, Lakay, may mga bahay dyan na winasak totally ng daluyong. At nasa
Kung hindi ako nagkakamali, 30. Yun ba yung report kahapon ni Ednel? Ito ba yun yung sa Dinalungan? Ito yun yung nasa gilid ng dagat. 30 kabahayan na winasak ng storm surge. Storm surge. Nakakaawa naman. Okay na si Ednel? Ayan, okay na? Wala sige, pa? Sige, balikan na lang natin, Lakay. Mukhang talagang hirap ang signal din dun sa area. Ayan, sa Kongreso mo na tayo. Report ni Manang Milky? Puntahan muna natin ang Kamara na pipinto umanong pag-aresto ng International Criminal Court kay Senator Bato, unang hakbang sa hustisya ng mga biktima ng war on drugs ng Duterte administration. Sino nagsabi niyan? RH12 Milky Rigunan, Manang Milky. Sister El at Lakay, may tuturing na unang hakbang ng tagumpay sa hinihintay na hustisya ng mga biktima ng war on drugs ng nagdaang Duterte administration ang napipintong pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa ng International Criminal Court. Reaksyon to ni Representative Rene Co ng Kabataan Party List sa DCRH exclusive na sinabi ni Ombudsman Crispin Rimulya sa programang executive session noong Sabado. Igrin ni Co na isilbi ang warrant of arrest ng ICC forthwith o agad-agad dahil bawat delay ng paglilitis ay kawalan ng hustisya sa pamilya ng mga biktima. Umaapela si Ko sa publiko at sa mga kabataan na maging vigilant laban sa anumang tangka ng kampo ng mga Duterte para protektahan at hindi maisilbi ng ICC ang warrant of arrest laban kay De La Rosa. Sa panig naman ni Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, hindi dapat manatiling malaya ang mga utak at tagapagpatupad na madugong drug war. Anya mahaba ang listahan ng mga pamilya na biktima na naghahangad ng hustisya at dapat umunong managot si Senator Bato at lahat ng mga sangkot. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DCRH. Una sa Sakay. Anong inaasahan natin sa Kamara ngayong araw ng Martes? Balik session? Balik session ngayong umaga, Lakay, at ang maging ang mga opisina dito sa House of Representatives. At may mga pag-uusapan sila na mga importante, pero ang prioridad yata, Lakay, ay yung relief aid pa rin sa mga nasalanta ng magkasunod na dalawang bagyo. At ito ay isa sa mga baka ipanawagan din ni House Speaker Faustino D. III sa ilang mamabata sa hindi naman daw masyadong naapektuhan ng nagdaang bagyong Tino at nitong si Uwan. Yung mga nagliwalay lang France, Paris at London, ayan, na mga taga Cebu. May statement na ba, Manang Milky? Dumating na ba sila? Ayan, Anako, dapat kompletuhin natin, Lakay, Sister El, yung mga yung mga listahan, hindi ba yung mga gusto ko yung term nila kay nagliwaliw dahil nung kasagsagan ng bagyo, maging ka na lang mga MRO, Lakay, at Sister El, walang masabi. Ay, hindi alam. Kung ano yung statement. Kung ano ang statement at lagay noong kanilang mga kumbaga ay lugar noong kasagsagan ng bagyong Tino at ng Uwan. So, ibig sabihin, matagal silang wala dito sa bansa noong nananalasa yung dalawang magkasabay o magkasunod na bagyo. Tsaka hindi lang yan, Manang Milky, alam nilang parating na yung bagyo, saka pa sila umalis. Official trip ba yun, Manang Milky? Meron ba kayong report? Pag ganitong kasi Sister El at Lakay na break ng session, usually nagbabakasyon sila talaga. Hindi ko lang alam, parang ang tawag yata doon, pag official, yung may mga function sila nagagampanan bilang kinatawan. So yung mga nagbakasyon, personal siguro nga bakasyon ang ginawa nila. So malalaman natin, alamin natin kung sino-sino yung mga out of the country noong kasagsagan ng bagyo. Okay. Maraming salamat, Manang Milky. Oy, teka muna. Kay Sister El. Yes, Lakay. Ano latest kay Kong Saldico at si Speaker Romualdez ba? Uma-attend ba ng sesyon? Uma-attend, Lakay, at uma-attend siya ng session at noong kasagsagan ng bagyong Tino at ng Uwan ay nag-facilitate ang Tingog Party List ng release drive. Hindi lamang sa Leyte, Lakay, kundi sa mga karatig lalawigan. Samar na malubhang sinalantari ng bagyong Tino at ng Uwan. So, yung kanilang mga trabaho noon na relief aid ay ginagawa pa rin at sa panguna pa rin ni Congressman Romualdez at ni Congressman Jude Asidre. Siya pa rin ba ang acting speaker at hindi si Bo GD? Hindi naman di ba? Si Speaker Bo GD na. Siya. Ito naman sila kayo. Akala ko siya ang acting speaker. Ito naman sila kayo. Nagugulat kami sa ni Manang Milky. Nagugulat kami sa iyo. Hindi kami handa dun Ayan.
Okay nga Rod, maraming salamat Manang Milky. Balik sa'yo, Lakay at Sister L. Daming bayan. Oy, batiin mo natin yung mga listeners natin. Uy, nanonood sila sa atin sa Channel 18. Ayan. Sina ating Daphne Valdez, ayan, watching from sa bahay. Sina Colonel Willie Agalos, ayan, at si Lola Fermina Manglikmot, Matthew and Isa. Ayan, good morning ating Daphne. Daming bayan. Ito na si... Balikan na natin Lakay si Edniel bago pa maputol ulit ang kanyang linya. Sige, magbe-birthday pa naman ito. Yes, ang birthday niya ay November... Sino? Si Kuya Mike Lakay. Kasi si Edniel Lakay, January 23, ay 22 ang birthday niyan. Alam na alam ko eh. Magkasunod kami niyan Lakay. Ganon ba? Okay. Pero punta na natin si Edniel Parosa na nandyan sa may Dinalungan, Aurora. Edniel, kumusta ang sitwasyon nyo dyan ngayon? Lakay at Sister L, pinangangambahang karoon ng gutom dito sa Dinalungan, Aurora, kung saan unang tumama itong mata ng super bagyong Uwan. Sabi sa DZRH News ni Merwina Pableno, Disaster Risk Reduction and Management Officer nitong LGU, pawala na kasi ang ilang produkto gaya ng pagkain dito sa bayan. Kahit nag-preposition ng food packs at kahit may natitira pang pondo ang lokal na pamahalaan, problema nila saan naman sila uhugot sa mga sunod na araw sakaling manatiling isolated ang Northern Aurora. Hindi kasi mapasok ng malalaking truck ng relief goods at iba pang tulong mula sa kabisera itong mga bayan ng Dinalungan, Kasiguran at Dilasag dahil sira itong Ampere Boulevard sa bayan ng Dipakulaw, bahagi ng Baler Kasiguran Road. May halos 4,000 individual ang apektado ng bagyo rito sa Dinalungan kung saan marami sa mga coastal barangays ang nawasak ang bahay dahil sa daluyong. Pakinggan natin si Ma'am Merwina Pableno. Kung sakaling tumagal pa yung pagiging isolate ng bayan ng Dinalungan or Licadi areas, posible magkaroon ng shortage tayo sa pagkain. Kasi maski na po ang pamahalaan ng Dinalungan, meron tayong pondo para sa relief goods sa pagkain ng mga tao. Subalit, kung wala din naman tayong makukuha sa mga kamowa natin na tindahan na grocery, talagang wala din. So magkakaroon po talaga ng gutom. Kausap natin kahapon si Mayor RV Vargas dito sa Dinalungan at apela nila Lakay sa national government. Construction materials, dahil kita nyo sa ating mga video, lubhang napinsala ang tahanan ng kanyang mga residente. Tanging DZRH pa lang national media na nakapapasok dito sa bahagi ng Barangay Abulig kung saan buhangin na lang ang natira sa ilang tirahang winasak ng storm surge at daluyong linggo ng gabi. Wala pang kuryente, wala pang signal at kahit tayo mismo kailangan pang mag-travel papunta rito sa munisipyo para lamang makikonnect sa disaster office ni Ma'am Merwina at ni Mayor Vargas. Pero ang magandang balita rito Lakay at Sister L, awa ng Diyos, walang casualty. Pero yun nga lang, yun nga lang yung mga construction materials, paano nga naman darating dito from the capital ng Aurora na Baler, kung mismong mga ultimong relief goods, hindi pa makadaan dito sa may Ampere Boulevard. Possible na sa mga maliliit na sasakyan, pero hindi pa rin pwedeng padaanan ng naglalaki ang mga truck. Yan ang pangamba nila. Ang kalaunan ay wag naman sana shortage ng pagkain dito. Anong ginawa nila nung sagasaan sila ng storm surge? Lumikas naman sila Lakay yung mga tao, pero yung mga bahay kasi syempre nandun sa coastal area. Ang kwento nila Lakay, kasi pasado alas 9 ng gabi ng linggo, naranasan din natin yung malakas na hangin dala ng landfall ay binunot Lakay kahit yung mga nyug, yung naglalakay ang puno ng nyug, binunot yung mga puno ng nyug, humampas doon sa mga bahay nila, pinagsamang alon, bato galing sa dagat, tapos yung mga puno ng nyug, at yun na, nalimas yung ilang mga bahay. Dito pa lang yan sa may Barangay Abulig, pinag-uusapan natin. Hindi pa totally assessed ng LGU na ito kung gaano kalawak yung same scenario sa iba pang mga barangays, dahil dito sa bayan na ito ng Dinalungan, sa 9 na barangay Lakay, 7 dyan ay katabi ng dagat at lahat ng 7 na yan ay tinatayang mayroong napinsalang mga tahanan gaya dito sa napasok ng DZRH News. At least wala namatay, Ayan na mainam dyan. Lakay, ito rin pala yung area kung saan dumaan yung bagyong Pepito noong pandemic period. At kung maalala nyo ay yung ating mga residente rito, ganito rin naranasan, washed out din yung mga bahay. Kaya ang ginawa nila,
after ng Pepito, naglagay na sila lakay ng seawall sa may dalampasigan, pero still hindi pa rin naging sapat para doon sa hampas ng super typhoon, at maaaring nakatulong na rin yon kaya hindi nagkaroon ng casualty, pero still yung ilang mga kabahayan ay talagang winasak. Kailangan nila again. Yes, Sister El. Yung bahay dyan na nasira sa record sa tala ng sa datos ng LGU, gaano karami? Yung total damage na bahay. Dito sa Barangay Abulig pa lamang ipinapakita natin sa videos sa RHTV ay more or less 30 households yan. Partially and totally damaged. Diyan lang yan sa isang barangay pa lang? Yes, dito pa lamang yan sa Abulig. At hindi pa natin batid, o kahit LGU ngayon, kausap ko kanina lamang, pagpapatuloy, may meeting sila mamayang hapon dahil yung alkalde ay ongoing yung pag-ikot ngayon at i-check yung ilan pang mga barangay kung gaano karami yung kanilang ma-monitor o maitatala na totally and partially damaged household. Diyan ay nakatokan dyan yung MSW o yung Municipal Social Welfare Office. Kahapon, naabutan na natin yung MSW sa may Abulig at sa mga sunod na barangay, ongoing pa yung kanilang pagtatala. Okay, Jel, manawagan tayo sa DSWD kina Secretary Rex Gatchalian. Kailangan talaga. Apela natin at LGU, agaran tulong dito at sana madaanan na, makumpuni na itong Ampere Boulevard, mapasok na ito ang mga naglalakihang truck ng relief at construction materials. Sa gayon, hindi naman magkatotoo yung pangamba nila na gutom sa mga susunod na araw. Ito si Edniel Parrosa, kasama pa rin si birthday boy Mike Lumaban. Kapag walang pumasok dito na truck, Sister Et Lakay, mauubos namin ni Kuyang Mike ang mga alak dito sa Northern Aurora. Yan ang pangamba namin. Shortage sa alak. Shortage sa inumin ng birthday boy. Siyempre, hakabulin natin ang kanyang kaarawan dito sa kanyang pamilya. Sana makauwi na rin. Sige. Ingat kayo dyan. Sa Dinilungan, Aurora. Ako si Edniel Parrosa, na Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa at Mike Lumaban mula sa anong taon yun? Dinalungan, Aurora Province. Ayan, ingat-ingat. Ayan po mga Ben, yung mga hirap ng mga reporters namin. Talagang ganyan po ang buhay namin pagka nasa coverage ng mga bagyo, kalamidad, mga kuya. Ano naman ako kay Edniel tsaka kay Kuya May kasi nakulog sila dun lakay. Na-isolate silang dalawa. Hindi naman nila pwedeng lakay, pasanin yung sasakyan. Talagang nangyayari yung ganyan. Standby, Boy Gonzales, at batilan natin, very merciful Robin Go. Happy birthday, Kuyang. Birthday mo pala, ha? Binabati ka na dati mong girlfriend, si ating Christine Go. Ayan. Happy birthday, very merciful Robin Go. At binabati ni Kuyang Michael Yap at mga brethren sa Kutang Bato Masonic Lads 110 mula sa Cotabato City. Wow, alaba tayo ni Kuya Robin. At happy birthday din kay Mar Urbano at kay Dali Villarisa ng Dumaguete at Camille Fuentes ng Mekawayan, Bulacan. Happy birthday. Daming Bayan. Oras, Sister L. It's 9:35. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na Ma and Sister L. Daming Bayan. Maraming salamat, Madam Miss Universe, Gloria Diaz at Apo Eddie Ramos. Naimbag nga bigat, Apo, kung nasa ambang kayo ngayon. Pero sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng iyong lingkod, patuloy ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin na N+ Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito para ang inyong lakay ay aktibo-aktibo sa pagtatrabaho. At nakakasabay pa ako sa mga kapitbahay na mga millennial sa pagja-jogging. O saan pa kayo, ha? Kasi po mga kaibigan, full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Taman-tama sa pangailangan ating katawan, lalo na kapag ka nagkakaedad. Kaya makuyang mga ateng, mahalagang alagaan natin ating mga mahal sa buhay, kahit dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili.
Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Oy, bati mo natin to Sister L. Baka mag-blow out ito ha. Ayan, na-promote. Ayan. Wow. Bilang Assistant Commissioner Ed Tolentino. Wow, ng BIR. Abay, very merciful Assistant Commissioner Ed Tolentino, sir. Ayan, congratulations sa iyong promotion at binabati ka ng mga brethren sa TM Calao Masonic Lodge number 136. Ang tanong, kailan daw ang blowout mo, kuya? Alam mo, Lakay, okay din talaga na po-promote. Yes. Kaso, talagang dapat nanlilibre ka. Oo, magparamdam ka. Yes. Ayan. Okay, si Boy Gonzales, puntahan nagpaparamdam. Puntahan muna natin, Lakay, ang report ni Yorme, ang Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, paiimbestigahan ang pagkasira ng floodgate ng Paco Pumping Station. RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister Ella Lakay Deo, nagsagawa ng inspeksyon na si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa Paco Pumping Station sa Maynila ngayong umaga matapos masira ang floodgate ng pasilidad sa kasagsagan ng Super Typhoon 1. Ayon kay Dizon, paimbestigahan ng DPWH ang insidente upang malaman kung may pagkukulang sa maintenance o depekto sa istruktura na naging dahilan ng pagkasira ng floodgate na nagdulot ng pag-apaw ng tubig mula sa Ilog Pasig patungo sa Estero de Paco. Dahil dito, dalawang barangay sa Paco, ang barangay 662 at barangay 720 ang labis na naapektuhan sa pagbaha kung saan ilang bahay at establishmento ang nalubog sa tubig ba hanggang tuhod. Binigyan din ng kalim na importante na maisaayos agad ang floodgate upang maiwasan ang muli pagtaas ng tubig lalo na sa oras na high tide o kapag may panibagong pag-ulan. Kasama ni Dizon sa inspeksyon ang mga opisyal ng MMDA at DNR upang alamin ang lawak na pinsala at yakin ang mabilis na pagpapatupad ng repair at clearing operation sa lugar. Ito si Boy Gonzales para sa Disareksyon sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Boy G. Boy Gonzales Dumagoso. Report mo lang kay Giselle. Wala sa akin si Giselle. Ito pala, Lakay. Sorry naman, natabunan pala ni Romy. Pero nandiyan na ba si Giselle? Wala pa. Si Romy muna daw, Lakay. Bago natin puntahan si Giselle dahil merong isang patay. Dalawa ang sugatan dyan sa landslide sa bayan ng Barlig sa Mountain Province. RH41, Romy Gonzales. Romy. Yung 57-year-old na namatay sa Barlig ay pangsyam na sa bilang ng death toll na iniwan ng bagyong Owan dito sa Cordillera Region. Sa update sa Barlig, isang 57-year-old na lalaki ang namatay na nakilalang si Marcel Alidis matapos na matabunan ng landslide yung kanilang tinikiran sa Barangay Latong, Barlig, Mountain Province. Ganap na alas 3 lang madaling araw nito lamang linggo. Na-recover ang kanyang katawan ng mga miyembro ng komunidad. Subalit hindi ito nakaligtas dahil sa matinding sugat na tinamo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Yung dalawang anak nito na edad 22 at 24 anyos ay nasugatan din at ngayon nakalatay sa Barlig District Hospital. May isa pang nasugatan din sa Bauco, isa sa Sadanga at ngayon ginagamot ang mga ito. Sa latest update ng Mountain Province Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, nakapag-record sila ng 90 na damage na mga bahay, 41 sa Sagada, 28 sa Sadanga at 21 sa Besao Mountain Province. Kabuang 371 na pamilya na binubuo ng 1,166 na individual ang na-display sa Mountain Province at ngayon yung karamihan ay nasa loob ng evacuation center. Samantala, yung 7 nasawi sa lalawigan ng Ifugao ay sa 7 nasawi ay nabatid natin na 5 ang naiulat sa Banawe, isa sa Asipulo at isa naman sa bayan ng Tinok. Samantala, isang 65-year-old na matandang babae naman, senior citizen, na nakilalang si Victoria Subli
ang nasawi din matapos na mabagsakan yung unang panatag ng kanilang bahay sa area ng Sitio Tinalib, Barangay Balay sa Kabayan, Benguet. So all in all, meron ng 9 na nasawi sa Cordillera Region, particular sa lalawigan ng Ifugao na 7, isa sa Benguet at isa sa Barlig Mountain Province. Ito si Romy. Romy Yes, Lakay. Kumusta ang Cannon Road? Passable ba? Hindi ba wala bang landslide? Sarado, Lakay. Sarado. Sarado ang Cannon Road. Allah. 2 days na sinara ng DPWH itong kaba ng Cannon Road. Simula nung bumuhos itong malakas na ulan, dala ng Bagyo Cowan, ay isinara na itong Cannon Road. So yung mga local residents lamang at pinapayagang makadaan dyan, Lakay. Pero yung mga usual motorists, galing dyan sa baba, ay doon muna pinapadaan sa Marcos Highway, o kung galing naman sa La Union o kaya Ilocos, ay dyan sa Naguilian Road, Lakay. Ayan, okay. So buti nabanggit mo yan, Romy. Para sa maakyat ng Baguio, baka mamaya dadaan pa sila ng Cannon Road. Okay nga, Rod. Wag muna. So yan muna latest na update sa Cordillera. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Report mula kay Giselle, Sister L. Ang gobyerno pinag-aaralan naman ng extradition o pag-surrender kay Senator Bato de la Rosa kung may arrest warrant daw, Lakay, ang International Criminal Court. Sino magsusurrender? Ay alamin natin, Lakay, kasi ang binabanggit ni Giselle ay gobyerno, pero sinong opisyal ng gobyerno nagsabi nito? RH15. Sinong mga aresto, si Jel Torre uli? Hindi na siguro. Hindi na. Yan naman daw, Lakay, ay kung mayroon na talagang inilabas na arrest warrant. Pero sino nagsabi niyan? RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, si Sir L, pinag-aaralan ng gobyerno ang extradition o pag-surrender kay Senator Bato de la Rosa kung may arrest warrant na mula sa International Criminal Court. Sa press conference dito sa BGC Taguig City, sinabi ni Chief State Counsel Dennis Arbin Chan na ito yung dalawa nilang opsyon sa ilalim ng RA 9851. Pero wala pa anya silang nakikita o hawak na kopya ng arrest warrant laban kay De La Rosa sa kabila ng pagkumpirma sa DZRH News ni Ombudsman Boying Remulla nitong weekend. Kung sakali mas mabilisaan niyang proseso ang pag-surrender sa dating PNP chief ng Duterte administration, theoretically kumpara sa extradition na kailangan pa raw ng bukod na hearing. Pakinggan natin si Chan. Theoretically speaking, the faster approach would be surrender. Because if we go through the extradition route, there will be a request for extradition coming in through the Department of Foreign Affairs. It will be transmitted to the DOJ for evaluation. We will file it with the proper trial court. Magkakaroon ng pseudo hearing to determine whether or not the request is compliant with the extradition treaty and the extradition law of the Philippines. After which, doon lang ma-extradite yung tao. So we are looking at possibly months, whereas kung surrender, very definitely shorten ang process time. Sabi naman, Lakay, ni Prosecutor General Richard Fadulion, hinihintay rin nila yung resolusyon na nakabingbing petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Supreme Court. Sa ngayon, wala pa rin silang natatanggap na opisyal na dokumento ng arrest warrant na manggagaling sa Department of Foreign Affairs at Philippine Center on Transnational Crime. Pakinggan naman natin si Padulion. Yan lang yung pinag-aaralan ngayon, no? Kung anong gagawin kung halimbawa nandiyan na. Kasi right now, everybody's talking about a hypothetical situation. We've heard over the weekend about the warrant of arrest being issued, but we have yet to see a copy of the warrant. But then again, notwithstanding that fact, we are already in the process of discussing what course of action to take, whether it could be a prudent course to immediately implement the arrest, notwithstanding the fact that there is no resolution yet from the Supreme Court. But we're simply saying is that as far as the department is concerned, we would opt to have that resolution from the Supreme Court so that once and for all, at least it could be decided whether the first course of action undertaken by the government when the arrest of the former president was undertaken in March
would be the correct course of action, or if there's any other option. If the court says it's extradition, then we will have to abide by the ruling of the Supreme Court. Lakay, idiniin ni Padulyon, and I quote, "There is no such thing daw as immunity kahit pa ikaw ay legislator o mambabatas." Pero meron daw na mga certain restriction kung yung penalty ay more than 6 years and 1 day, hindi raw mai-implementa yung pag-aresto kung ang Congress ay in session. Pero certainly daw wala daw restriction sa pag-aresto kung nakareses yung Kongreso. Pero depende pa rin yan kung nananatili yung posisyon ni Senator Bato de la Rosa kung hihiling siya ng asylum o refuge sa mataas na kapulungan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Ayan, ano mga kabayan talaga natin, gagaling gumawa ng mga memes eh. Kalagay na yun. Ay, sinend mo sa GC? Ingat sa biyahe. Nasa aeroplano umiiyak. Grabe ito mga kabayan. Lakas naman bully, ano, Lakay? Ang gagaling. Masama yun, ha? Your business is our business. Pero bago ang report ni Miss Sofia Gans, ayan, mga, lalo mga senior citizens na mahilig sa mga bingo, ha? Ayan. Bakit, Lakay? Gusto ba manalo ng 13 million pesos? Bakit senior lang, Lakay? Kami rin gusto rin namin. Alam mo yan, libangan ng mga senior citizens. Ayan, mapa-senior man o hindi, basta 18 years old and above. Ayan, pwede kayong sumali sa exciting big time bingo milyonaryo games ng Philippine Amusement Gaming Corporation na may total cash prize na 13 million pesos at tax free. Wow! Ayon kay PAGCOR Chairman Al Tenco, ang nationwide bingo event ay i-host ng Casino Filipino Angeles nagaganapin sa December 7, alas 2 ng hapon. Sa halagang 3,000 pesos na ticket, pwede ka nang magkaroon ng 10 bingo games para manalo ng 1 milyon sa bawat laro. Ayan, at aabot nga ito ng 13 million pesos. Mark your calendars and join the year's biggest bingo event, that Big Time Bingo Milyonaryo 2025. Para sa detalye, ayan, puntahan lamang ang kanilang website, www.casinofilipino.ph. Your business is our business. Anong report ni Sofia? At para sa ating balitang negosyo, expansion ng Meralco sa Batangas, suportado ng grupong Batangas Forum. Balitang negosyo mula kay Sofia Gans. Sofia. Suportado ng Batangas Forum for Good Governance and Development Association Incorporated ang proposed joint venture sa pagitan ng Meralco at Batangas 2 Electric Cooperative o BAT-ELEC 2. Sa kasalukuyan, nagdidistribute ng kuryente ang BAT-ELEC 2 sa 15 munisipalidad sa Lipa at Tanawan, kabilang ang Alitagtag, Balete, Cuenca, Laurel, Lobo, Malvar, Mataas na Kahoy, Mabini, Padre Garcia, Rosario, San Jose, San Juan, Talisay, Taysan at Tingloy. Habang ang Meralco naman na pinakamalaking private electric distribution utility company sa bansa ay sumasaklaw sa 39 na lungsod at 72 munisipalidad. Formal na inendorso ng Batangas Forum ang joint venture sa pamamagitan ng resolusyon na may petsang October 29 at nilagdaan ng Chair, President, Vice President at Board of Trustees nito. Matagal nang pinupunan ng Batangas Forum ang madalas na problema sa kuryente na nakakaperwisyo sa mga negosyo at nakakapigil sa paglago ng lalawigan. Kaya naman naniniwala ang grupo na kayang magdala ng Meralco ng mga sistema, pamumuhunan at disiplina na kinakailangan para sa mas maaasahang serbisyo sa mga komunidad. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 58 pesos and 96 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. Hoy, para sa mga employers, ayan, i-ready na ang bonus, 13-month, 14-month pay, ha?
At pasalamatan nga pala natin ulit, Sister L, ang mga officers and members ng Dr. Filemon Aguilar Masonic Class number 332 sa kanilang isang truck na donasyon na wheelchair sa ating Operation Tulong. Wow! Maraming salamat, Worshipful Master Iser Gatdula, Huyang Don Soriano, Michael Severino, Baset Lukman, at of course, very worshipful Felbin Mariano. At siyempre yung isa pang imported from Japan. Sino yan? Kay Kuyang Gio Asenas ng Yokosuka Lot sa number 20 Japan. At Romel Dansalan, mga brethren sa Aguilar Masonic Lot sa number 332. Maraming salamat po sa donasyon na wheelchair. At yan ang babatiin ka pa. Ayan, wala na lakay. O batiin lang natin ito, ha? Sino yan? Ayan, si Sandy Abdullah. Ayan, at si Miriam Neneng Castro Verde. Ayan. Sabi nila ay tanong lang po kung pasok ang flood control anomaly sa genocide. Dahil daw sa dami ng casualty. Ayan. Dapat lahat sila ipa-ICC na rin. Chill lang. Ayan. At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ingat-ingat po tayo. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe. God bless po. Operation Tulong. Susunod na. Wonder Woman. Di ba nagpunta sa Cebu si Miss May? Dumating na ba? Pangalan ko lang yan. Hindi ko sure. Tanong natin mamaya lakay. Punta dun sa pinuntahan ni Edniel. Ayan, sa Dinalungan. Kaso ngayon di pa nila mapupuntahan yung lakay. Di makakapasok doon yung ating yung mobile kitchen. Pali pa rin natin. Wonder Woman na Miss May Binauhan. Ingat-ingat. Stay safe. Oras. 10:02. This time check is brought to you by